Sabi ng Panginoon, malibang kayo'y mangagsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayunding paraan. Ang mga mapanirang sakuna ay sunod-sunod na nangyayari. Ito ang huling babala ng Diyos. Tinatawag ng Diyos ang mga tao para gumising at magsisi dahil minsan sa milenya ang mga bihirang sakuna ay malapit nang dumating. Ano ang mangyayari kung hindi tayo magsisi? Suriin natin ang mga ulat sa Biblia tungkol sa Sodoma at Ninive, dalawang makasalanang lungsod na humarap sa magkaibang kapalaran. Bakit ang isa ay nawasak habang ang isa ay naligtas? Ang Sodoma ay isang lungsod na puno ng karahasan at kasamaan. Nang planuhin ng Diyos na wasakin ang Sodoma, namagitan si Abraham para sa lungsod at nangako ang Diyos na hindi ito wawasakin kung mayroong 10 matuwid na tao. Gayunpaman, isa lamang ang matuwid, si Lot. Ang mga tao ay nilamon ng kasalanan. Hindi lamang sila tumangging sumamba at magsisi sa Diyos, kundi hayagan pa nilang ginagawa ang mga kasalanan at pinagtangkaan pang saktan ang mga sugo ng Diyos. Sa huli, nagpaula ng Diyos ng asupre at apoy, lubusang winasak ang Sodoma. Sa kabilang banda, ang Ninive ay isa ring malupit at masamang lungsod. Bago ang pagkawasak nito, isinugo ng Diyos si Jonas upang maghatid ng babala. Binibigyan sila ng 40 araw upang magsisi. Nang marinig ang babala ng Diyos, mabilis na pinangunahan ng hari ng Ninive ang mga tao sa lungsod sa pag-aayuno. Pagsusuot ng kayong magaspang, pagtatakip ng abo, pagtalikod sa kasalanan at pagsisisi sa Diyos. Nakita ng Diyos ang kanilang taus-pusong pagsisisi at pinatawad ang Ninive. Inililigtas ang lungsod mula sa pagkawasak. Ano ang itinuturo sa atin ng magkaibang kahihinatnan ng dalawang lungsod na ito? Sabi ng Diyos, ginamit ng Diyos ang kanyang saloobin upang sabihin sa mga tao ang mga sumusunod. Ito ay hindi dahil kinukonsinti ng Diyos ang mga tao o hindi niya nais na maawa sa kanila. Sa halip, ito ay dahil sa bihira silang magsisi ng tapat sa Diyos at bihirang tunay na talikdan ang kanilang masasamang gawi at iwanan ang karahasan sa kanilang mga kamay. Sa madaling sabi, kapag nagagalit ang Diyos sa tao, umaasa siya na makakaya ng tao na magsisi ng tapat at umaasa siya na makikita ang tunay na pagsisisi ng tao. Sa kasong ito, maluwag niyang ipagpapatuloy na ipagkaloob ang kanyang awa at pagpaparaya sa tao. Ibig sabihin nito na ang masamang ugali ng tao ang nagdudulot ng puot ng Diyos, samantalang ang awa at pagpaparaya ng Diyos ay ipagkakaloob sa mga nakikinig sa Diyos at tunay na nagsisisi sa harap niya, sa mga makatatalikod sa kanilang masasamang gawi at maiiwan ang karahasan sa kanilang mga kamay. Ngayon, ang ating mundo ay higit na kahawig ng Sodoma. Maraming tao ang tumalikod sa Diyos, abala sa trabaho at paghahanap buhay, at walang oras upang lumapit sa Kanya. Ang iba naman ay nabubuhay sa kasalanan, sumusunod sa mga makamundong uso, habang ang pagnanakaw, panghoholdap, at pagpatay ay nagaganap sa lahat ng dako. Kung ipinangangaral mo ang ebanghelyo ng Diyos, madalas kanilang tanggihan, kutyain o usigin at kakaunti lamang ang aktibong naghahanap upang sumamba o lumapit sa Diyos. Marami ang mas pinipiling magpaakit kay Satanas patungo sa impyerno kaysa sundan ng Diyos patungo sa landas ng kaharian ng langit. Ang tiwali at bumagsak na mundong ito ay nagbunsod ng matinding galit ng Diyos. Narinig mo na ba ang babala ng Diyos? Handa ka bang magsisi ng totoo tulad ng mga tao sa Ninive? Kung gusto mong tunay na magsisi at mamuhay sa mga pagpapala ng Diyos, mangyaring mag-iwan ng komento o magpadala ng mensahe at marami pa akong ibabahagi sa iyo.